Hello, no? Good day, no? Uh, this is my video presentation to you, no? So, design of tension members. Sa previous video ko about sa tension members na investigation sa paghahanap ng ng design strength or allowable strength, no? Or yung tinatawag na nominal strength, no? So, this one, i-design na natin ang tension members. So, ano ang designing sa steel, no? Designing sa steel is just selecting, pagpipili, no? Ng mga members or particularly kung sa tension members, pipili tayo ng section base sa area. So anyway, let's proceed, no? So ito yung sa design ng tension members, no? Sabi ko kanina, yung pinaka-primary consideration natin is yung pagpipili, no? Based sa adequate area. So ano yung mga adequate areas na pipiliin natin? Base doon sa dalawang mode of failure, no? Apat yung sinabi doon pero ang general niya talaga dalawa is either yielding or is either rupture, no? Yielding in gross area and yielding in effective net area or net area. So, sinabi dito adequate areas, 'di ba? So, kung adequate areas siya, let's uh, kung adequate areas siya, dapat yung section na pinili natin mas greater doon, no? Sa required na area. So, let's proceed, no? Yung isa natin na consideration, yung tinatawag na secondary, no? Hindi siya strength based, so sa serviceability to siya. 'Di ba may dalawa tayong limit states, no? Strength limit states saka serviceability limit states. So yung consideration nito naman sa serviceability is yung slenderness. So para ma-measure natin ang slenderness, no, it's just a ratio, no, between the member length, yung haba ng member, divide mo lang sa R, no. Yung R na ito yung pinakamalit niya. Slenderness hindi masyado issue siya sa tension members. Magiging issue siya sa compression members, particularly sa column. Pero sa pagdi-design, kailangan pa rin natin i-consider na yung radius of gyration is less than, no? Sorry, radius of gyration. Yung slenderness, no, L over R, hindi siya lalampas sa 300, no? Ah, let's proceed, no? Ito yung ano niya. General requirement, no, para sa LRFD at saka sa ASD, no? Just simply lang, dapat yung pinili natin na section, yung effective net niya at saka effective gross area niya, no? Dapat greater siya doon sa required. So ito yung required, ito yung quantity na required areas. So dapat yung areas natin from doon sa pinili natin na section is adequate siya. Masusupplyan niya ito, no? Itong quantity na to. So ASD ganito siya. FT is the allowable stress, no? FT, no? Yung malaking F tapos maliit na T, allowable stress. So let's proceed na tayo sa example, no? Sinabi dito, no? Yung tension member natin may haba na 5 feet 9 inches which is 69 inches siya. So dapat ang load niya is dead load na 18 kips saka service load na 52 kips. So hanap tayo, no? Select a member, no? Na may rectangular cross section which is bar, no? Hindi siya angle kasi yun man ang sinabi. Rectangular cross section siya. So gagamitin natin 836 steel tapos may connection tayo na isang bolt na one line, no? 7/8 inches na diameter bolts. Solution. First, i-determine mo natin yung factored load. So hindi natin hinanap yung 1.4D, no? Kasi yung sinabi ko naman sa previous videos ko, saka nyo na gamitin yung 1.4D pag yung dead load by inspection is greater than 8 times the live load. So dito, less than na yung dead load sa live load pa lang. No? Next, from this one, no? Kasi ito yung pinakauna nating hanapin, kukompute natin yung gross area, then net effective area. Since the gross area is corresponds to the yielding state, no? 0.90. Effective net area corresponds to the rupture state, 0.75, tapos FU, ito kay yielding FY. Determine natin yung dimension ng bar. Assume natin na 1 inch ang thickness niya. So, dimension means yung dalawang quantity, length times width, no? Yung width or length times thickness, no? Thickness times width, no? Kayong length natin kaya 69 inches na yon.
So hanapin natin dito thickness saka width, no? So nag-assume lang tayo ng thickness na 1 inch. So yung width natin, no, is 3.235, no? From required, no, dito divide natin sa t. So yung required natin na width is 3.235. Mayari diyan, ito yung itatry natin. I-check natin to kung pasado siya, no? Kung pasado siya. So sa gross area, kasi siyempre ito gross area yung ginamit natin, pumasa na siya. 3.5 times 1, we have 3.5 inches squared, which is greater than dito sa 3.235 inches squared. So okay siya sa gross area. So sa effective net area na lang tayo i-check natin kung okay siya dito. So gross area minus, no, 1 thickness, no, 1 ang kanyang thickness. Ito yung hole diameter, no, nag-add tayo ng 1/8 sa bolt diameter times 1 pa rin siya, isa lang siya kasi 1 layer lang, no, isang linya lang ng bolt. 2.5 inches squared is greater than 2.409, so okay siya, okay siya. So pumasa na siya dito sa primary consideration natin, yung una nating consideration, adequate area na siya. Itong PL1 by 3 and 1/2 is an adequate area for both the gross area at saka effective net area na required, no? So i-check natin ang slenderness ratio, L over R, no? May L na tayo kanina, 69 inches, yung R na lang. So paano hanapin yung R is just square root ng I over A. So ang I natin na gagamitin is minor para maliit rin yung R natin kasi yung pinakamaliit na R man. Pag yung moment of inertia na minor ang pinili natin, yung H natin is yung 1, no? Pag major naman, yung H natin is 3.5. So BH cube over 12, no? H cube natin ang 1. Divide lang natin siya sa area, which is ang area is 1 times 3.5, no? 0.2887 inches ang answer. So next, check natin, no? Okay siya. So 69 inches, no? Yung given kanina, 5 feet 9 inches. Divide lang natin sa 0.2887, 239, which is less than sa 300. So okay siya sa slenderness, no? So ito na ang final natin gagamitin. Hindi na tayo nagpalit. So what if kung 3/4 inches yan siya? Papasa kaya siya sa effective net area? Papasa kaya siya sa slenderness ratio? So kayo na kayo na mag-compute, no? PL natin, no? Ang bar na gagamitin natin is 1 by 3.5. So next, determine the applied service load, no? Para sa UAS dito, kanina kasi factored load. So simple lang ang service load dito, D plus L. May D rin, pero siyempre obviously mas malaki talagang D plus L. Kasi dagdagan mo ng L di ba? Unless na lang kung D siya, no? D lang given. So 70 kips ang answer. Uh, Same lang rin, no? Pag-determine ng gross area, pero ito yung style na naman para sa ASD, no? Applied service load divided by the allowable stress, no? Which is 0.6 Fy pagdating sa gross. By computing yan, nakakuha tayo 3.240 sa effective net area, no? Ito yung sa rupture niya, 0.5 Fu, nakakuha tayo 2.414. Then next natin gagawin, na mag-determine na tayo ng dimension. So assume tayo ulit ng 1 inch. So after nito, no, after ito lang kasi pinagkaiba ng LRFD at saka SD. After nito, parehas na lahat ang procedure. Parehas na lahat ang niya, gagawin niya. So required natin na width same 3.240, no? Kaya ito lang 'yun, area required, gross area required, divide lang natin sa 1 inch na gi-assume. So same kanina, since na ito 'yon, no, pinakamababa na hindi natin gamitin 4 inch or 3 point something na inch na mas mataas, 3.5 na gamitin natin. Hindi rin pwede 3.25, no? Pwede 3.25 pala, no? 3 and 1/4, pero tataasan na natin kunti kasi maliit lang man, no, kung 3.25, grabe nakatipid 'yon, no? Malay nyo, yung 3.25 pag i-check natin, yung 3 and 1/4 na width is hindi pa pasa sa net area. So tataasin natin 3.5 na at least may allowance siya. So i-determine natin AE by computation 2.5 inches squared, no, which is greater than the required effective net area na na-solve natin gamit ang ASD, which is okay. Lastly, i-check natin slenderness ratio, which is parehas lang kanina. So plate 1 by 3.5, so bar siya, less than man yung width niya sa 8, no? Bar siya, hindi siya plate.
So number 2 na example problem natin is the unequal leg, no? Magpili tayo ng unequal leg naman. So napansin nyo sa designing, hindi tayo nag-investigate. Naghahanap tayo kung ano yung design na. Anong klaseng ano niya. So sabi ng kliyente, no? Or sabi ng ano nyo, ito yung picture, dalawang linya ng bolt, no? Ang haba niya daw is 15 feet or 180 inches. So malay nyo ano to siya? Something to siya na ano, na tension member, no? Di natin alam, mataas masyado 15 feet, pero yan yung sa problem na binigay. So yung problem na kinuha ko, no, sa textbook to siya ni Sigoy, no? W. Sigoy, no? William Sigoy ata yun, no? Given niya 35 kips na service live load saka 70 kips na service live load pala, sorry, tapos dead load pala na 35 kips. 36 steel ang gamitin natin, no? Ito yung connection niya. Gamitin natin 3/4 inches diameter bolts. So napansin niyo apat ang kanyang ano? Apat ang kanyang 4 or more bolts, no? Doon sa isang linya. So gagamitin natin na U diyan is 0.80. Item number 4, no? Item number 4, no? U is equals to 0.80. And bakit din natin i-compute ang U? Yung U equation, no? Yung X bar over L. Kasi wala tayong L na given. Wala tayong L dito na given. Yung maliit na L, hindi naman binigay. So, ito yung tinatawag na preliminary designs. No? So, hindi natin makakompute yung U equation sa general equation. So, mag-assume tayo ng U natin gamit yung item number 4, which is apat siya. Apat siya na bolt, no? Therefore, ang mangyayari nito is that U is equals to 0.80. Next natin. No. Factored load, same. Pag-solve, we have 154 kips. Required gross area. Same sa procedure kanina, no? Required net area. Pero dito, since na hindi siya bar, hindi tayo mag-assume ng thickness. Maghanap lang tayo ng required na radius of gyration. Bakit? Hahanapin kasi natin siya sa listahan. Sa, listahan sa, doon sa Excel, no? May papakita ko. So, required niya, dapat makakuha tayo ng 0.6 inches. Yan yung pinaka-minimum. So, paano tayo pili? So, hanap tayo dito, no? Papakita ko sa inyo. So, 0.6 inches siya. Ang requirements niya, 0.6 inches, no? So, hanap tayo dito ng 0.6 inches na, no? May tatlo tayong radius of gyration, X, Y, and Z, no? RX, no? Lagyan natin yan ng color. Lagyan natin RX, RY, then, RZ, no? Meron tayong tatlong radius. So, ano yung mga requirements natin dito? Pipili tayo ng area na greater sa gross area na greater sa 4.75 tapos radius of gyration na greater sa 0.6. No? Ang mangyayari diyan, no? Sorry. Nawala yung Excel. So, ang mangyayari diyan, no? Is that hanap tayo dito. So, isa-isahin natin, no? Yung pinakamagaan na, no? Dito tayo. Balik muna tayo sa area muna. I-check natin yung area. So, yung width, weight. Weight, 'di ba? Yung ano niya, bigat niya. Dapat hanapin natin yung tipid. So, ito siya, 15.7. So, ano yung area niya? 4.63. Pwede na to siya, pero maghanap tayo na mas mababa. 6. Unequal, no? Unequal. Hindi to pwede, kay equal leg to sila. 6x6, 6x6. Ito. 6x4, no? 7, 8. Ilan yung weight? 27, 23, 20, 16.0. So, ito. I-highlight ko na sa inyo. So, try natin to kay 4.75 man, no? So, malapit-lapit lang siya. 4.75. Pero, try natin to. Check natin muna yung, radius of gyration. Radius of gyration niya. Yung minimum kasi nito class, no, sa radius of gyration, mostly, hindi sa RX. Yan yung major. RY 1.14. Ang pinaka-minimum niya talaga is yung sa RZ, no? So, 0.864 which is greater sa 0.6 inches, no?
Okay siya, no? Itong ano, itong section na ito, greater siya sa 0.6, no? 0.864. So try natin to siya. Try natin ang L 6 by 4 by 1 half kung pasado siya. Ayan, determine natin yung AE kaagad kasi okay naman siya sa AG, no? Although mas malaki siya ng konti yung required. Pero let's try lang. So 4.75, no? Itong 4.75, ito yun siya. Saan natin nakuha yan? Dito kanina. No? Dito kanina. No? Yan, 4.75. Area yan. No? Ang bigat niya is nasa 16.2 lang. No? By by inspection ulit, no? Dalawa ang layer, no? Linya na bolt, no? Tapos 3/4 inches ang bolt diameter. Ang hole natin na diameter, dagdagan nyo 1/8. Tapos 1 half ang thickness. Kaya 1 half man, no? 6 by 4 by 1 half, no? Is 3.875 inches squared. So, hindi pa ito siyang AE. So, ang AE natin, times 0.8 which is 3.10, no? Hindi siya nakapasa not good. Ibig sabihin na NG not good, no? So, 3.10 inches squared is less than 3.540. So, maghanap tayo ulit ng ano, section. Hindi pwede ang L, no? Hindi pwede ang L. L, no? Lagyan natin dito, no? Uh, hindi pwede ang L. Hindi pwede ito. So, next natin. Uh, next natin, no? Pili naman tayo. Pwede natin to piliin pero maghanap pa tayo na mas magaan kunti. 16.2. So, dito tayo, baba tayo sa 5. Tapos kapalan natin ng ano? Kapalan lang natin ng thickness. 20, no? 20 na ang weight. Kasi kung dito tayo, ang next niya is 18, pwede naman. 916, hindi kasi masyado available ang 916 na ano, na thickness. So dito tayo sa 5.8, no? Next natin. Wag ditong 1 half. Sorry, hindi to kay equal pala yan. Dito tayo. 5.8 third. Anyway, no? Pili lang tayo. Tayo mahanap dito ay. So 5 by 3, 1 half by 5.8. Ito, try natin ito. No? So, try natin ito siya. Okay, no? Ang weight niya 16.8. Okay siya, 16.8 siya. Halos parehas sa dito kanina. 16.2. Na-highlight natin to siya. So area natin 4.93 which is greater than 4.75. Okay siya. Mas mataas siya kasi mas malaki thickness niya, 5.8, no? Kanina kasi 1 half. Then check natin yung radius of gyration. Sabi ko sa inyo sa Z, yun yung pinaka minimum kasi. Okay. No? Sa Z, so 0.4746 which is 0.6, greater siya sa 0.6. So okay siya, let's check. No? Ito. So 4.93, no? Minus ito, so 3.836. I-check natin yung effective area niya. Effective net area. 3.07, so sorry. Hindi siya pwede. Hindi siya pwede. So 3.07, no? 3.540. Pointer options natin, hindi pwede to. Hindi rin to pwede. Hindi pwede yan. So, pointer options natin, balik natin. Last, harap tayo last. Baka may pero pwede siya, no? So, I think, meron na ako na prepare sa inyo ito. Check natin ito siya, no? Para safe na talaga siya. Check natin area, 4.75 ang minimum niya. So 19.6 lang siya, kunti lang yung lamang na kunti lang yung bigat niya kaysa doon sa mga nag-fail. Ang importante kasi pili natin yung hindi mag-fail. Although mas magaan sila pero pili natin yung hindi nag-fail, no? Ah 5.80 ang area niya, 4.75 lang man yung requirement. So check natin yung radius of gyration, no? Check natin radius of gyration.
So, hindi itong ano, mga malalaki na to, 2.550 ito, RX. Hanapin natin yung pinakamaliit niya, 1.08. Sa RZ natin, 0.863. So, 0.863 ang radius of gyration ng 8 by 4 by 1 half. So, greater siya sa 0.6 inches. Tapos, ang area niya ilan? 19 point, sorry. Ang area niya is 5.80 which is greater sa 4.75. Gross area ito ha, itong A. I-check na lang natin siya. Tingnan natin. No? Try L8 by 4 by 1 half, no? So, i-determine natin. AE. U equals to 0.8, no? 5.80 minus 2 times 3/4 plus 1/8. So, 4.925 yung net area niya. So, effective net area is times lang 0.8, 3.94 inches squared. So, greater siya doon sa required na 3.540. Unlike dito, hindi, no? So, okay siya. No? Okay siya. So, gamitin natin L8 by 4 by 1 half. So, ito na. Ito na, no? Oh. Ito na ang gagamitin natin, no? Gamitin natin na ink ito. No? So, okay siya. Okay siya. No? Ito lang gamitin natin, no? So, okay siya, no? Okay. So, ito ang gamitin natin, no? So, yun ang ano natin sa LRFD. So, check natin naman sa ASD. No? Next tayo sa ASD na naman tayo. No? Same. Sorry. PA yan. PA. Ah, hindi to siya factored load, no? Hindi to siya factored load. Hindi to siya factored load, no? Ah, no? Applied service load natin. Sorry, no? So, PA equals to D plus L. Same. 105 kips. Gross area. Gamitin natin yung formula na ganito. 4.86 inches squared ang ano niya, requirement niya. Effective net area 3.62 inches squared. Then, radius of gyration 0.6 inches. So, pili tayo dito ng ano. Ano yung ginamit ko dito? 5 by 3. So, 5 by 3, ilan yung area niyan? 5 by 3 and 1 half by 5/8, no? So, area niya 4.93 which is greater than 4.86. So, check natin. Na-check naman natin kayo na 0.8 something yung radius of gyration nito, no? Pasado na siya, greater than siya sa ano? Greater than siya sa no? 0.746, greater than sa 0.6, no? Check natin. So, compute natin. So, ang answer niya is 3.07 less than 3.540. No, yung 8 by 4 by 1 half na. Check na natin 8 by 4 by 1 half, no? Obviously, greater yan siya sa 3.62. 3.62, sorry, 3.540 lang nilagay ko. Pero greater siya, no? 3.94 is greater than 3.62. So, finally yun. Ah, no, ito yung final answer niya, no? So, meron tayong isang style sa pagsosolve ng ano, ng pagdi-design. Alternative to siya na solution gamit yung tables, no, sa AISC manual, no. Ito yung sinasabi ko, no. This is the AISC manual, no. AISC Steel Construction Manual, no. Dito natin pipiliin. Ito naman is by ano, hindi to siya yung answer natin dito, yung property ng section dito is hindi sa areas, no. Hindi doon sa hindi natin makuha dito kasi ito lahat puro dimension, no. Ah, ito siya is by what do you call that? Design strength saka ano, allowable strength ang given na. Binigay na para sa yielding rupture, no. Depende na design philosophy, no. So, try natin tong solution na to. And sasabihin ko sa inyo, mas madali ito siya compare doon sa ano, kasi wala masyadong computation to. Checking lang. Pero kailangan nyo pa rin mag-compute ng effective area, no? So, with the aid of tables from AISC manual, yung pinakita ko yun na. Ganun rin, same lang lahat ng given ito. So, sa LRFD gamitin natin, no? Required factor load 154. Dapat yung design load ng ano, design strength ng angle, no? Dapat greater siya sa 154 kips, no? So, try natin ito. So, paano natin hanapin 'yan, no? Punta tayo sa page 760. So, page 760 kasi yan siya, no? So, page 760. So, that is table, no? Sorry. 760. Now, table 52, no?
So 6 by 4 by 1 half. 6 by 4 by 1 half. Bumalik sa parati sa 6. 6 by 4 by 1 half, no? Ito siya. Ah. So 6 by 4 by 1 half, gross area 4.75, which is okay siya, no? Ito siya yung given dito na ano, yung given dito na design strength or allowable strength is nakabase sa AE natin na 0.75 AG. So isi-check natin mamaya kung AE is equals to 0.75 AG. Kung hindi, i-adjust natin yung factored load. So para sa LRFD, since LRFD to siya na problem, no? 154 at saka 155. So from ISEC manual table, yung design strength natin 154, 155, di ba? Tingnan nyo. Rupture 155. Yielding 154. Wag natin gamitin tong itong dito kasi AS dito siya. LRFD man tayo. So itong LRFD natin gamitin natin. So dapat ito siya, no? As you can see, 154 is greater than or equal sa 154 dito. So okay siya. Design strength is 155 rin sa rupture. But check natin sa AG. Hindi siya equal sa 0.75 kasi sinabi dito, no? Sinabi dito 0.75, no? AE is equals to 0.75 AG. So anong nangyari dito, i-adjust natin. So adjust natin required factored load. 154 PU is 176.98. So 154 saka 155 keeps natin bagsak na. Less than siya sa 176.98, which is hindi siya yung ang required strength, no? General requirement. Dapat ang general requirement dapat ito siya. Itong design strength na ito either sa yielding at rupture greater than siya sa factored load, which is nagbago siya dahil magkaiba yung Pwede rin na ito ang scale nyo. In short, liliit ito siya, no? Kasi maliit naman yung AE over AG natin 0.65, meaning na kung 0.75 AG siya, ibig sabihin mas marami siyang area. Ito naman is mas maliit area niya. In short, kung mas maliit area niya, mas maliit dapat ang design strength. So scale natin siya dito naman is 0.6526 divided by 0.75 times natin dito sa dalawa. So try natin, no? Pwede rin yun ganun ang i-compare natin. Tapos hindi natin i-adjust ang factored load, no? So 0.6526 divided by 0.75, no? Times natin, no? So 0.87% na lang siya kasi hindi man kasi siya 0.75, no? So mas maliit yung effective area natin, no? Times natin sa 154. So 134 siya, bagsak na siya, no? Anyway, not okay. The section failed, no? Choose another equal angle. So, ang ginamit natin dito 8 by 4 naman. Ngayon kanina sa problem, no? Hanapin natin 8 by 4. Taas 'yun. 8 by 4 by 1 half. 188 saka 189. Check natin 188 saka 189. 188 ang kanyang yielding, 189 ang kanyang sa rupture, no? Ang design strength, no? Resistance factor times nominal strength, no? Ito siya. So from AISC manual page 17, ayun, 188. So check natin AEAG, pwede natin, no? So ito yung answer niya. Itong AE natin to nakuha natin kanina doon sa problem, no? Previous na problem. So adjust natin. So 170.3 siya. So 188 saka 189 is greater than 170. So section is passed. Next natin. Next natin is the ASD. No? Same. Pero ASD nang try natin. So manual niya dito. No? So try natin 5 by 3 and 1 half. Sa baba yan siya. By 5/8. Ito siya. So 106, 107 which is greater than 105. 105, oh. 106, 107 greater than 105. So ito na naman na natin color green na naman kasi ASD yan siya. So ito ang answer natin, no? Check natin. Same. So 126.5. So bagsak itong 106 sa 107. So section failed. Then check natin tong 6 by 4 by 5/8, no? 6 by 4 by 5/8. 6 by 4 by 5/8 to. So check natin to kasi mas malapit siya sa 126 na 126 saka 128, no? So 126, 128. So 0.651. So 121.13 lang yung ano niya, required
or required applied load niya. So, mas greater itong design, sorry, no, hindi to siya design strength, no? Allowable strength to siya, no? Allowable strength, no? Allowable, sorry, allowable. Copy paste ko na lang kasi siya, no? Allowable. Para sa allowable strength design. So, allowable strength design. Ito na yung test, ano natin, topic natin na allowable strength design, no? So, punta tayo doon sa, no? No? Check natin, no? 121.13 which is less than 128 saka 126 the section pass. Guys, no? Tapos na yung design natin, no? Ito yung ano, no? Thank you very much, no? I think this is, no? Reference na siya. So, okay, no? Stop ko na siya.